Ito mga kapunyog, maganda 'tong pagkikwentuhan natin ngayon. Tinitingnan ko, ina-analyze ko lately itong mga ginagawa saka mga pronouncements, mga public pronouncements ni Duterte, yung mga aksyon niya lately itong mga huli lang. Mapapansin natin ang gulo na ni Duterte, nawawala na yata sa katinoan, ha? Yung sarili niyang mga sinasabi, ano na binabangga niya nagiging inconsistent na siya. Ha? Hayaan niyong ipaliwanag ko 'yan mamaya, ha? Oh, ayan. Bakit natin nasasabi? Naalala niyo last time nagsalita si Duterte, ano rin 'yun nag-press con din siya nag-press con. Sa press conference niya, ang sabi niya, dun tinanong siya Tinanong siya tungkol sa si Marcos ba ay involved sa drugs? Mayroon bang ebidensya na siya nga talaga ay involved sa drugs? Naalala niyo 'yon? Ha? Naalala niyo 'yon? Tinanong siya, mayroon po bang pulburon video si Duterte? O anong sagot niya doon? Nung tinanong siya tungkol sa pulburon video, ha? Anong naging sagot niya nung tinanong siya kung mayroong pulburon video? Sige nga, yung mga nakakaalala ng sagot ni Duterte doon, tinanong siya noon Ang sagot niya doon, kung hindi niyo naaalala yon, sabi niya wala yan. Diba? Wala daw, sabi niya. Hindi, sabi niya wala yan. Kasi kung mayroon yan, matagal nang nilabas yan di ba? So ibig sabihin nung time na yon, parang pinagtatanggol niya si Marcos Malambot si Duterte kay Marcos nung mga panahon na yon. At sa katunayan, pagdating sa issue ni Kibuloy, sabi niya, makikiusap daw siya kay Duterte. Wag namang ganunin si Kibuloy yung SMNI. 'Di ba? Sabi niya, I will seek an indirect audience with the president. Kung ano nga ang ibig sabihin ng indirect audience, hindi natin alam yun Pero ibig sabihin nung panahon na yon, nung ini-interview siya noon, public din yun public statements niya yon. Ang sabi niya, hindi rin tama yung ginagawa sa SMNI, walang due process Violation ng freedom of expression yan. Anyway, magsisik ako para na lang sa kaibigan kong si Kibuloy. Sabi niya, di ba? Naalala niyo yon mga kabunyog? Makikiusap daw siya. Tsaka pagdating dun sa issue ng pulburon video, hindi raw totoo yun. Kasi kung mayroon mang ganun, dapat matagal na daw lumabas yan. Anong gusto kong ipakita? Anong gusto kong ipakita? Tapos ngayon, nung magsalita siya sa Davao, yung rally nung January 28, anong sabi niya? Ay, adik yan. Adik yan si PBBM, si Marcos Jr., adik yan, bangag yan. 'Di ba? So, anong ibig sabihin nun? Sarili niyang sinasabi, kinukontra niya. Sa loob lang ng isa o dalawang linggo, umago na ang statement niya. Inconsistent. Inconsistent ang mga statements. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba yung mga inconsistent statements ni Duterte lately? Itong mga nangyari nitong nakaraang mga araw, Yun, tinira niya si Marcos Jr. Tinira niya si Marcos Jr. Sabi adik, bangag. O di ibig sabihin niyan, kasasabi niya pa lang a week before that, no? Isang linggo bago 'yan, kasasabi niya lang. Wala yang pulburon video, hindi totoo 'yan. So 'yan yun yung nangyari kay Duterte. Tapos pagdating dito sa pondo ng gobyerno, anong sabi niya? Ay wala, hindi sa amin. Kung hindi sa amin importante yung pondo na yan. Kung gusto nyong tapyasin ang pondo ni Sara Duterte o ni Inday Sara, bahala kayo. Hindi naman kami ang Hindi naman sa amin yan, Ganun din ang sabi ni Pulong. Naalala nyo yung sabi ni Pulong? Wala. Kung 2 billion ang budget, ginawa nyo na lang 500 million, gawin nyo na yan. Mabubuhay naman kami. Hindi naman kami magugutom kung hindi nyo kami bigyan ng pondo. Tapyasin nyo pa ang pondo namin. Walang yan. Ganon din si Duterte. Si Inday Sara daw, hindi naman importante yung pondo sa kanya. Kung gusto nyo daw na tapyasin na yan, tapyasin nyo na. Pero ngayon, anong sinasabi niya?
Nagrereklamo sila sa national government kasi pinapabayaan daw ang Mindanao. Imagine niyo yan. Akala ko ba hindi sa inyo importante ang pondo? Tapos ngayong tinatapyasan kayo ng pondo, mag-aalboruto kayo, ihiwalay niyo ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ano ba talaga, kuya? 'Di ba? Naalala niyo mga kabunyog? Naalala niyo ang statement ni Digong? Kung gusto niyong tapyasin ang confidential funds ni Sara, wala yang problema. Oh, wala. Sabi naman ni Pulong, kung tapyasin nyo, hindi naman kami magugutom eh. Kasi nga, yung 2 billion na pondo ni Pulong, ginawang 500 million. Ang sabi nila, nagmamalaki sila, hindi sila mukhang pera. Hindi sa kanila importante yung pera na yan. Kung gusto nyo, inyo na yan, inyo na yan. Tapos ngayon, ano yung nirereklamo nila Duterte? Napapabayaan daw ang Davao. Ibig sabihin, sa pondo, kinakaltasan daw ng kinakaltasan. Kahit si Alvarez, yun ang reklamo ni Alvarez eh. Bakit nag-aalboroto si Alvarez? Kasi daw yung mga flood control projects niya, tinigil ng administrasyong Marcos Jr. Imaginein mo nga naman yan. Imaginein mo nga naman kung yung mga pondo mo sa flood control projects, ilang billion yan. Tinapya sa kanila. So ibig sabihin, kung dati nagsasabi, sa isang banda nagsasabi sila, hindi sila mukhang pera. Hindi nila kailangan ng pera na yan. Sabi ni Pulong, hindi kami magugutom. Kahit pa yung 2 billion na yan, gawin nyo na lang yung 500 million. Walang problema sa amin yan. Pero ngayon, nag-aalboruto sila. Nag-aalboruto. Di ba? Hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan. Nung panahong presidente siya, para siya sa Chacha, para siya sa charter change. Kailangan na daw baguhin yung constitution na lang, lumang-luma na daw yan. Ngayon naman, kontra sila sa Chacha. Di ba? Wala eh. Hindi mo maintindihan itong mga taong ito eh. Porke lang hindi sila napaboran ngayon sa administrasyong Marcos Jr. kung ano-ano nang sinasabi. Tapos sa ICC, ang gulo-gulo rin. Ang gulo-gulo. Nataranta siya nung mabalitaan na parang mayroon ng balibalita na may warrant of arrest ng ICC. Anong ginawa ni Duterte? Tinawagan si Roque na bigla. Si Roque mismo ang nagkwento. Ngayon naman, ano naman ang sabi ni Duterte? Hindi ko kailangan yan si Marcos Jr. Kaya kong harapin ng ICC, ako lang mag-isa. Kawawa naman tong taong to eh. Hindi mo na maintindihan eh. Hindi mo na maintindihan. Kaya, ang kawawa dito, alam nyo kung sino? Ang kawawa dito, yung kanyang mga kakampi na mga politiko. Yung mga kakampi niyang politiko napapahamak eh. Kaya nga si Gloria, Kaya si Gloria magtataka ka. Bakit si Gloria nung rally nung January 28 nandun sa Quirino Grandstand? Hindi siya umattend doon sa Davao. Kasi, siguro naiisip na ni Gloria, marami itong sasabihin si Digong. Magsasalita yan si Digong kontra kay Marcos Jr. tapos nandun ako. Naiisip siguro ni Gloria, ang dami ng mga statements lately ni Digong na na wala na, hiwalay na sa katawan, wala nang katinuan. Kung nandun si Gloria nung panahong inaatake ni Digong si Marcos Jr., ay di madadamay siya doon. Madadamay siya doon. Kaya tingnan nyo, mayroon bang mga politikong nandun sa Davao nung magsalita si Duterte? Wala, di ba? Si Amy Marcos lang eh. Si Amy Marcos lang ang nandun. Yung mga senador, saan pumunta? Yung mga senador. Kahit si Bong Revilla, nandun sa nandun sa Quirino Grandstand. Si Bong Revilla, si Jingo Estrada, nandun sila sa Quirino Grandstand kay Marcos Jr. Kasi loyalty check yun eh. Parang nagsilbing loyalty check yun ni Marcos Jr. Pag pumunta kayo sa Davao sa rally ni Duterte, kay Duterte kayo. Sino lang ang umattend sa Davao na politiko? Di ba si Bongo lang? Si Bongo talaga, siyempre, kay yan, dakilang alala yan ni Digong. Di dun yan siyempre sa Davao. Sino pa yung dun sa Davao? Si Amy. Kasi si Amy malakas ang loob niyan kasi kapatid siya ng presidente. Pero yung iba,
Si Gloria Arroyo, nandun ba siya sa rally sa ano? Nandun ba siya sa rally sa Davao? Wala. Nandun si Gloria sa rally sa Luneta. Hindi siya makakapalag kay Marcos Jr. Kasi lately si Duterte, ang daming sinasabi na hiwalay na sa katawan. Wala na sa katinuan. Pagsasamahan siya ni Gloria, madadamay siya. Di ba? Oh, si Alvarez. Oh, okay, handa na si Alvarez pumalag kay Romualdez. Pero si Gloria, mautak yan. Si Gloria, hindi siya papalag kay Marcos pa. Kasi mahaba pa. Mahaba pa. Kung susuportahan nila si Sara sa pagka-presidente, 2028 pa yan. Ilang taon pa ba? Ha? Oh, ilang taon pa? Papalag ba si Gloria kay Marcos Jr.? kahit na nababastos ng masyado si Gloria ni Romualdez, hindi yan papalag. Ha? Kaya nung alam nang magsasalita si Duterte kontra kay Marcos, mga hiwalay na sa katawan niya ang sasabihin, wala na sa katinuan. Ayaw ni Gloriang nandun siya sa tabi ni Duterte. Mapipicturan siya. O tama si Belcor, wala na sa hulog. Ginin nyo ngayon, manawagan ka ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Kung ikaw kongresista, kung ikaw senador, sasama ka ba kay Duterte? 'Di ba? Kaya yung mga senador na magre-re-election sa 2025, gusto mo bang nakatayo ka sa stage kasama ni Duterte? Mananawagan ng paghihiwalay ng Mindanao, baka madamay kang mabawasan ng boto sa Mindanao. Wala na. Kaya yung mga kaalyado ni Duterte, magdidistansyahan na yan sa kanya. Wala na sa katinuan. Wala na sa katinuan. Ano sa tingin nyo? Kung ikaw, kakandidato kang senador sa 2025, tatayo ka ba sa stage kasama ni Duterte? Malay mo, ang sabihin na naman ni Duterte, paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Kung ikaw senador, ano ba yan? Ano ba itong pinagsasabi ni Digong? Madadamay ako dito. Kaya, yung mga senador, mas hindi na sila tatayo sa stage kasama ni Duterte. Lalo na kung ano ka. Yung mga senador, tulad nila Villar, tulad nila Cayetano, tulad nila Jingo Estrada, hindi sila sasama kay Duterte sa stage ngayon. Kasi baka magsalita yan kontra kay Marcos Jr. Di ba? Itong si Duterte, pinapahamak niya ang kanyang mga kaalyado. Kung ikaw si Jingo Estrada, kung ikaw si Cayetano. Kaya nga si Cayetano ngayon parang mas lumalapit na sa Marcos eh. Napapansin nyo ba? Sila Banatbay. Si Banatbay, vlogger yan ni Cayetano, DDS yan. Hindi na nga pumapalag ng masyado kay Marcos eh. Hindi na pumapalag ng masyado kay Marcos. Kasi maraming DDS, nahihirapan na rin silang idepensa si Duterte. Masyado ng unreasonable eh. Wala sa hulog ang mga pinagsasabi. At kung ikaw, politiko ka, ang gusto mo sanang gawin, nandun ka kay Duterte, nandun ka rin kay Marcos. Kaya dapat kung congressman ka, huwag kalabanin si Marcos, huwag kalabanin si Romualdez, pero Duterte ka. Ganun sana yung laro ng mga yung mga PDP laban, kasi may 65 din na nanalong congressman ang PDP laban nitong eleksyon ng May 2022. Marami yan. 65, ang laki niyan. Kaya lang, nung kinakalaban na ni Duterte si Romualdez at si Marcos, kung ikaw congressman ka ng PDP laban, anong gagawin mo? Ay di kakalas ka na sa PDP laban. Madadamay ka eh. Kaya ilan na lang ang natira sa PDP laban? Di 3, 5 na lang. Di ba? Di ba? Yan yung nangyayari eh. Ano to eh? Ano na? Yan, may rally pa sa Cebu sa February 25. Oo, totoo yan. I-discuss ko nga yan mamaya. Sa rally sa Cebu, sasama ka ba sa stage kay Duterte kung ikaw kakandidato kang senador? Siyempre, baka kung ano-ano namang sabihin ni Duterte. Ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kung ikaw kakandidato kang senador, ayaw mong mapasama doon. 'Di ba?
Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ano 'to, ah, wala na 'to. Ang gulo na, inconsistent na ang mga pinagsasabi. Isipin niyo, sabihin niya, hindi niya kailangan ang tulong ni Marcos sa ICC. Sus! 'Pag si Marcos nagdesisyon na iparesto siya, may magagawa ba siya? Ha? Ano 'yan, yung sinasabi niya na hindi niya kailangan si Marcos pagdating sa ICC, kay Marcos nakadepende ang kaligtasan niya sa totoo lang. 'Pag nag-order si Marcos sa PNPing arestuhin siya, o anong mangyayari sa kanya? Kaya niya ba 'yan? Ha? Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, ano? Ano sa tingin niyo? 'Di ba? Napapansin niyo itong si Digong lately, nawawala na sa katinoan. Ang problema yung kanyang mga alyado, nagdidistansyaan na sa kanya, ayaw madamay. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.